Dahil sa epekto ng El Nino, fish pond sa Cavite tuluyan nang natuyo. Ang pagpasok naman ng panahon ng tagulan sa bansa, matatagalan pa ba? Alamin ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Biyak-biyak na lupa. Ganito na ngayon ang itsura ng isang dating fish pond sa Cavite malapit sa Manila Bay nang tuluyang matuyuan ng tubig dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Isa lang ito sa mga halimbawa ng nasa 1.23 billion pesos na pagkalugi mula sa sektor ng agrikultura batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon naman sa Department of Science and Technology, humihina na ang mismo El Nino phenomenon pero mananatili ang banta ng tagtuyot. So the forecast for the ongoing effects of El Nino would continue for April. We have 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. Dagdag pa ng DOST, posibleng mapatagal pa ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa bansa dahil naman sa nagbabadyang La Nina phenomenon. Sa pagtataya ng ahensya, nasa 62% na ang tsansang mabuong La Nina na magdadala naman ng malalakas kaysa normal na pag-ulan. There is also the increasing probability of La Nina at 62% in June, July, August season. So during La Nina po, usually po ay medyo mas dumadami yung bilang ng ating bagyo since yung pong pag-init ng temperatura ng karagatan, mas malapit yung pag-init sa atin. Dahil sa pabago-bagong panahon, lalo pang minamadali ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng hindi bababa sa 50 bagong dam sa bansa hanggang sa 2028. Ayon sa ahensya, hindi lang nagagamit ang mga dam sa tuwing tagtuyot, bagkus ay nagagamit din sa irigasyon, aquaculture at iba pang tourism efforts. At ito rin po ang gusto ng ating Pangulo is yung mag-shift tayo from flood control to water management. Yun din eh. Kaya tayo nagkakaproblema dahil ang malalaking dam na inaasahan po natin ngayon, itong Magat at itong Pantabangan, ay itinayo pa po ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 50 years. Sa September nga, mag-50 years na po itong Pantabangan Dam eh. Unfortunately, hindi ho natin yan sinundan ng mga ganun pang mga proyekto. So ang gusto po ng ating Pangulo ngayon ay magtayo po tayo ng mga talagang high dams para may ito, masushorten niya nung implementation ng dam from conception to actual construction by 3 years. Muli namang tiniyak ng pamahalaang Marcos Jr. ang pagtugon sa El Nino at La Nina phenomenon. Sa pagbabalik trabaho ni PBBM mula sa pagkakasakit kanina, pinangunahan nito ang sectoral meeting ukol sa issue at ipinag-utos nito ang activation ng online platform para sa tamang forecast at impormasyon ukol sa El Nino phenomenon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.